Itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center, pinaalahanan ang publiko na maging maingat sa mga ibinabahagi at nakikitang impormasyon online ukol sa mga kaganapan sa Senado. Si Senator Jinggoy Estrada naman nanindigan na si Senator Alan Cayetano pa rin ang nananatili at kinikilalang Senate President. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng iba't ibang online platforms kasabay sa mga kaganapan at isyu sa Senado. Paalala ng ahensya na suriin maigi ang mga nababasa o nakikitang impormasyon at panatilihin pagiging responsable sa anumang ibinabahaging contents online. Anilay, patuloy silang nakabantay sa mga nangyayari kung saan kanilang na-monitor ang ilang diskusyon at aktibidad ng mga grupo sa iba't ibang digital platforms. Nagudyok para magsagawa ng kilos protesta hinggil sa makaraan pagbabago ng liderato sa Senado. Kung kaya't hinimok na nato ng ahensya ang mga Pilipino na ipairal ang pag-iingat lalo na sa mga impormasyon hindi beripikado na layon lamang iligaw o lituhin ng publiko at palalain ang tensyon sa politika. Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang cyberspace ay hindi lamang isang platform para ilahad ang opinyon ng bawat isa kundi espasyo sa responsibilidad ng mga nagamit na siguraduhin ang mga impormasyon ay tiyak at tama. Kaugnay sa nabanggit na issue, ang nakadeteneng mambabatas na si Senador Jinggoy Estrada ay iginit ang paniniwalang si Senador Alan Peter Cayetano pa rin ang nananatiling Senate President. Matapos ang pagdalo ng pagdinig sa isa nitong mga kaso, ibinagi niya ang kanyang komento hinggil sa naganap na pagbabago ng liderato sa Senado. Aniyay, hindi umano tamang sabihin na 22 na lamang ang mga senador kahit pa siya'y nakadetene sapagkat hindi umano sila nagbibitiw sa posisyon kapareho ni Senador Bato de la Rosa. As far as I know, legally, the Senate President is still Senate President Alan Peter Cayetano. They cannot invoke Avelino versus Cuenco. No? Why? According to the 1987 Constitution, a majority of all members of the Senate, 24. Ang ini-invoke nila, some senators are saying that 22 na lang yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. Because kung 22 senators lang, yung dalawang senador, ako at saka si Senator Bato, we did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami. We are not physically incapacitated. Oh. That's why yung majority, 24. The ibig sabihin, 12 plus 1. Hindi ko alam sa kanila. Kinuwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano sa isa nitong pahayag ang legalidad sa pagkakaluklok ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore, kung saan kanya pinanindigan pa rin ang kanyang posisyon bilang lehitimong pinuno o leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado. Binigyan din ng mababatas na wala umanong bisa ang naganap na botohan ng 12 senador dahil sa kawalan ng mayorya o quorum upang magbago ang liderato. Katulad ng binanggit ni Senador Estrada, 13 boto mula sa mga nakaupong senador ang kinakailangan o itinuturing bilang ng mayorya bago mapatalsik ang nakaupong opisyal batay sa nakasaad sa konstitusyon. Paliwanag pa ni Senador Cayetano na base maging sa panuntunan ng Senado, maaari lamang gampanan ng Senate President pro tempore ang pagiging acting Senate President kung ang nakaupong pinuno ay nagbitiw na tanggal sa pwesto gamit ang sapat na boto, namatay o nakaranas ng absolute incapacity. Kaya naman sa kabila ng mga pangyayari, pagtitiyak niya tuloy pa rin ang nakatakdang pagdinig ng kanyang komite ukol sa mga anomalya na siyang naganap naman kahapon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.